hindi na mapapanood ng mga Pinoy fans. Ito ang dapat ma-adjust ng Koshigaya. May paparating na malaking hamon sa pagsisimula ng season. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Ngayong araw sanang magiging third game ng Koshigaya Alpas kung nanalo sila sa game kahapon kontra sa team ng Shibuya Sunrockers. Ito sana ang game na pinapangarap ng karamihan ng mga Pinoy fans na mapanood, ang tapatan ng dalawang young centers ng ating Gilas Pilipinas na sina AJ Edu at Kai Soto. Natalo ng Nagasaki kahapon ng team ng Okoyama kaya naman nag-advance sila sa next round. Sayang lang talaga at hindi na-maintain ng Koshigaya ang kanilang 14-point lead sa second half. Gawa na rin ang inalat ng kanilang opensa at dagdag mo pa ang pagkawala ni Kai Soto sa overtime. Gayunpaman, ay mapapanood pa rin naman natin sila bago ang start ng regular season sa October 5 kontra sa Albark Tokyo. Back-to-back game ito at sa September 28 naman ay Shiga Lakes muna ang makakabangga nila. Daming nakakapansin sa tila mabagal na opensa kahapon ng Koshigaya at most of the time rin ay isolation plays ang ginagawa ng mga gwardiya nila. Ilang beses lang nating nakita na pinasahan si Kai habang kumukuha ito ng pwesto sa ilalim. May mga iilang alley-oop plays din na nakompleto ang bata natin at merong isang nagbintes kung saan muntikan niya pang ma-posterize ang naturalized player ng Akatsuki na si Hawkinson. Ito yung mga plays na dapat nilang balik-balikan dahil matik 2 points agad for Kaiju ang mga ganong pasa. Di rin nila masyadong na-utilize ang height ni Nakai at Tim na nagsasabay as a starter. Yung first possession nila sa game kahapon, yung pasa ni P kay Kaiju ang isa sa pinaka-perfect example ng execution na mag-work sa kanila going forward. Understandable pa sa ngayon kasi halos 1 month pa lamang silang nagkakasama-sama sa team. Pero sana ma-address agad nila ito early start of the season pa lamang dahil hindi basta-basta ang mga teams na makakaharap nila sa B1 Division, especially ang unang makakabangga nila sa back-to-back game na Albark Tokyo. Ilang beses nang nakaharap ni Kai Soto last season ng team na ito at medyo pamilyar na rin siya sa ibang mga players ng Tokyo. Ito ang magiging tunay na hamon para sa bata natin at ang malaking challenge sa kanya ay ang umiwas sa foul trouble dahil from last season pa ay nagiging problema niya na talaga ito. At yun din ang isa sa naging contributing factor sa pagkatalo nila kahapon dahil wala na siya sa overtime period kung kailan kailangan na kailangan siya ng team. Alam naman natin ang tunay na kakayahan at kayang gawin ni Kaiju. Nakita na natin yan ng ilang beses sa world stage. Need lang ma-figured out ni coach at ng mga kakampi niya kung paano ma-utilize ang height ni Kai every game.